Muntik nang magpang-abot sina Senator Kiko Pangilinan at Robin Padilla sa Senate Lounge. Dahil dito, pansamantalang natigil ang sesyon para awatin ang dalawang panig. Habang nangyayari ito, nagsabi si Senator Ronald De La Rosa na magpapahinga muna siya. Kasunod ng balitang hindi na pagbigyan ang kanyang hirit na temporary restraining order. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Ninya, sa mga oras nga na ito ay nandito tayo sa tabi ng Legacy Hall. Ito yung sa may tapat ng plenary dito nga sa Senado. At sa ngayon ay kasalukuyang nakakordon o may limitasyon yung mga kasamahan natin pa sa media dahil nga sa pag-uutos na rin ng Senate Sergeant at Arms. Ito nga ay dahil sa nagkaroon kanina ng kaguluhan dito sa may pinaka-hallway na inyong nakikita. Nagkaroon ng medyo pagsiksikan at habulan dahil nagkainitan nga si Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan. Pero sila ay dinala or pumasok doon sa Senate Lounge, doon sa pinakadulo ng inyong mga screen, doon sila pumasok at doon daw quote-unquote nagkaroon ng girian at kinailangang awatin din ng ibang senador. Kaya yung ibang senador ay pumasok doon, kasama na rin yung ibang kawaningan ng Senate mismo. No? At balikan natin yung kanilang naging alterkasyon doon nga sa plenary kanina. Yun po ba? Tayo daw po ay balat sibuyas. Hindi po yan pagiging balat sibuyas. Ito po ay nasa rules of the Senate. At ang sabi din po ng ating dating Senate President na ito daw po ay nangyayari talaga, nagsisigawan. Mga mahal kong kasama, kung ikaw ay nagsasabi ng iyong talumpati at ikaw ay passionate, okay lang yun. Pero para sigawan mo ang kasama mo, nasaan ang rules of the Senate? Wala na po siguro mas importante kung rules of the Senate ang pinag-uusapan natin. So, ang ibig pong sabihin ba niyan na hindi kayang mahumingi ng paumanhin ng isang veteran senator para sa kanyang pagtaas ng boses? Yun po ba? Napanood ko kagabi sa balita na nais pong magsampa ng ethics case laban sa atin na si Senator Robin Padilla. So ang suggestion ko, isampa na yung ethics case at doon na po sa ethics committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat nating talakayin. Ninya, sa mga oras na ito ay buka namang nag-diffuse na yung sitwasyon sa pagitan ni Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan. At ayon sa Senate Sergeant at Arms, yun lamang daw yung pinag-usapan at kumbaga pinagdiskusyonan doon nga sa may Senate Lounge. Pero sa mga oras na ito, medyo syempre nagtataka-taka na rin tayo dahil pinalayo tayo . Yung nakikita nyo sa inyong screen, usually dyan tumatambay ang mga kasamahan natin sa media, pati tayo, para nga makausap yung mga senador na dumadaan o yung iba pang mga resource person na pumapasok sa plenaryo. Pero sa oras na ito, medyo malayo yung ating sitwasyon doon. Ito ay dahil umiikot na nga rin yung bali-balita na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay dadakpin na umano at huhulihin na ng mga operatiba. At sa kanyang Facebook post nga rin, hindi lang natin nakita ko ito ay video o posting talaga, nakalagay na siya ay nananawagan or video sa isang isang Senate live or sa live niya sa kanyang Facebook page ay nananawagan siya na sana nga siya ay tulungan dahil meron na daw siyang info na ang PNP at CIDG ay papunta na at para arestuhin siya sa mga oras na ito. Ninya? Angela, tungkol kina Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan, nag-file na ba ng formal ethics complaint itong si Senator Robin laban kay Senator Kiko? Ninya, sa mga oras na ito, hindi natin sure kung yan ay matutuloy, dahil kanina, yung gustong mangyari ni Senator Robin Padilla ay mag-apologize na lamang si Senator Kiko Pangilinan on the record dahil yung sinabi niya ngang I have the floor o pagtataas ng boses ay nai-record nga kahapon sa plenaryo. Yun ang katwiran ni Senator Robin Padilla. Pero ayon nga kay Senator Kiko Pangilinan, doon na rin sa kanyang social media post kagabi, ay handa naman siya at hindi niya aatrasan kung sakaling ang magkakaroon ng ethics complaint laban sa kanya. Okay, kung nagkaroon ba ng ethics complaint, sino ba ang chair ng ethics committee given na merong change of leadership ngayon dyan sa Senado?
Ninya sa mga oras na ito wala pang kumpirmasyon no kung ano yung mga or sino-sino yung mga magiging chairman ng iba't ibang komite. Kanina ang narinig lamang natin na confirmation ay mukhang si Senator Sherwin Gatchalian pa rin ang tatayo bilang chairman ng Protect Committee dahil ito ay urgent. Pero pagdating doon sa liderato or total change ng mga leadership ng mga committees, hindi pa yan tayo sure. Pero sa mga panahon na ito ay yan ang ating kukumpirmahin dahil nagkaroon tayo ng record or nagkaroon tayo ng ano last time doon sa session na ang sinasabi na yung mga Senate leaders dati or Senate committee chairmans dati, bagamat pwedeng hindi na sila maging chairman, ay automatic part pa rin sila noong committee na kanilang ni-lead noong previous nga na leadership niya. Oo. And sa ngayon, nasaan siya Senator Kiko at nasaan siya Senator Robin, no? Nag-apologize ba publicly itong si Senator Kiko? Balita ko, hindi. So kaya sila muntik magsuntukan, tama ba, Angela? Doon sa muntik magsundukan niya, wala nga tayong info dyan dahil medyo sinara talaga no, or binahuran talaga yung Senate lounge kanina. Pero yung impormasyon nga ay muntik nang magkapisikalan or may altercation talagang nangyari between the two. Ngayon, pagdating doon sa public apology ni Senator Kiko Pangilinan, sa ating pagka-review, no, mukhang hindi nangyari yon dahil ang sabi niya directly ay yung narinig niya sa balita na sasampahan siya ng ethics complaint. Ang response niya ay handa siyang harapin yon at katwiran pa niya kay Senator Robin Padilla kung grounds ng kung grounds ng pagsasampa ng ethics complaint ang pagtataas ng boses ay dapat daw marami ng senador at marami ng pangyayari na kumbaga na-refer sa ethics committee at ethics nabigyan ng ethics complaint dahil nga normal naman daw sa plenaryo ang pagtataas ng boses at kumbaga may discourse na nangyayari ay normal daw yon. Ninya? And last na lang, Angela, no, tungkol naman kay Senator Bato de la Rosa. Nasaan siya sa mga oras na ito? Dahil balita nga natin ay anytime ay pwede raw siyang arestuhin. Angela, may mga tao ba dyan na handa siyang arestuhin? Ninya, ayon sa Office of the Senate Sergeant at Arms kanina, no, nung nakausap natin yung tumatayong head ng OSAA, ay ayon sa kanya, kapag inutos ni Senate President na payagan ang pagpasok ng kahit anong operatiba, let's say the NBI, para dakpin niya siya, para siya ay hulihin, and then they will bow down. Pero currently, kanina, hindi daw nila papapasukin at hindi nila ahayaan na mangyari yung pag-aresto ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito nga sa loob ng Senate Hall. Sa mga oras na ito, si Senator Ronald Bato de la Rosa, I believe, nasa kanyang opisina, bagamat hindi ito confirm. No? Currently kasi, nandito tayo sa second floor. Meron din tayong mga, may mga kasama tayo sa media na nakaantabay naman sa 5th and 6th floor. Dahil sa 5th floor, doon ang opisina ni Senator Bato. Doon naman sa 6th floor, meron ding helipad na yun yung usap-usapan na rin no, na baka doon dumaan yung mga operatiba na yun nga, huhuli at mag-serve ng warrant kay Senator Bato de la Rosa. Ninya? Kasi may chismis na baka wala na raw siya dyan. Ninya, sa mga oras na ito, hindi natin yan pero later on, baka may chance tayong bumalik on air, ay i-confirm natin yan, i-check natin kung nasaan ba siya, kung nasa office ba siya, or siya ba ay nakalabas na currently. Ninya? So, chismis pa lang yan, no? Maraming salamat, Angela Babad.